Ang nawawalang bata. Sa isang malayong baryo sa kabundukan ng Pilipinas, may isang alamat na matagal nang kinatatakutan ng mga tao. Isang kwento ng isang misteryosong kagubatan na hindi basta-basta pinapasok, lalo na kapag sumapit ang dilim. Sinasabi nilang ang mga pumapasok doon ay hindi na muling nakakalabas, o kung makalabas man, wala na sa kanilang katinuan. Si Adan, isang 9 na taong gulang na bata, ay pilyo ngunit mapagmahal. Lumaki siyang mahilig maglaro sa gubat, kahit papaulit-ulit siyang pinagsasabihan ng kanyang mga magulang na huwag pupunta doon ng mag-isa. Huwag kang lalayo sa kubo, Adan. Ang kagubatan ay hindi para sa mga batang katulad mo, palaging bilin ng kanyang ina. Ngunit sa isang hapon na puno ng init, naisip ni Adan na pumunta sa gubat para maghanap ng masarap na bunga ng puno. Bitbit ang isang basket, sumilay siya papasok sa dilim ng mga puno. Habang papalalim siya sa gubat, napansin niyang tila kakaiba ang paligid. Ang tahimik ay masyadong tahimik. Ang mga ibon ay hindi naglalakad, ang mga dahon ay hindi gumagalaw kahit may hangin. Sa bawat hakbang niya, parang may mata na nakamasid. Ngunit si Adan ay bingi sa takot. Ang kanyang kuryosidad ay mas malakas kaysa sa kanyang kaba. Nakakita siya ng puno ng kahel, ang bunga nito ay mas maliwanag kaysa sa karaniwan. Tumalon siya sa tuwa at nagsimulang mamitas. Isa pa, bulong niya sa sarili habang umaakyat pa siya ng mas mataas sa puno. Ngunit nang marinig niya ang isang boses mula sa ilalim ng puno, nanigas ang kanyang katawan. Adan. Ang boses ay malamig, mahina, ngunit parang dumadagundong sa kanyang isip. Napatingin siya sa baba, ngunit wala siyang makita. Ang paligid ay tila naging mas madilim, kahit tirik pa ang araw nang siya ay pumasok. Adan, halika rito. Natakot siya at nagmamadaling bumaba mula sa puno. Ngunit habang palapit siya sa lupa, napansin niyang ang mga anino ay gumagalaw. Hindi ito ordinaryong anino, ang mga ito ay may hugis, may kamay at may mga mata na pula. Tumakbo siya ng mabilis, hindi na alintana ang tinik at sanga na humihiwa sa kanyang balat. Ngunit habang tumatakbo, ang gubat ay tila naging isang laberinto. Ang mga puno ay nagbago ng posisyon, ang mga daan ay naglaho. Naririnig niya ang mga bulong. Bakit ka tumatakbo, Adan? Huwag kang umalis, maglaro ka muna sa amin. Sa gitna ng kanyang takot, nakita niya ang isang liwanag mula sa malayo. Doon, bulong niya sa sarili, umaasang makakabalik siya sa kanilang kubo. Ngunit nang marating niya ang liwanag, hindi ito ang kubo nila. Isang malaking bahay na gawa sa kahoy ang kanyang nakita, marumi at tila nilulumot na. Sa kabila ng takot, pumasok siya, umaasang may tao doon na makakatulong sa kanya. Sa loob, ang amoy ay nakakasulasok, parang bulok na karne at luma ng dugo. Ang mga dingding ay puno ng mga ukit ng mukha ng mga bata, lahat ay umiiyak. Adan, ikaw na ang kasunod, isang boses ang narinig niya mula sa likuran niya. Paglingon niya, naroon ang isang matandang babae, payat na parang kalansay, ngunit may mga matang parang apoy. Sa kanyang likuran ay mga anino na nagmistulang buhay, gumagapang sa lupa at pader. Nawawala ka, hindi ba? Huwag kang mag-alala, ako ang bahala sa iyo, sabi ng babae, sabay ngisi na nagpakita ng kanyang mga itim na ngipin. Tumakbo si Adan palabas ng bahay, ngunit tila hindi na siya makalabas. Ang bawat pintuan ay bumabalik lamang sa parehong silid. Sa bawat pagtakbo niya, ang mga anino ay papalapit ng papalapit, at ang mga boses ay lalong lumalakas. Hindi ka na makakalabas, Adan. Sumama ka na sa amin. Nang makita siya muli ng kanyang mga magulang makalipas ang 3 araw, nakaupo siya sa labas ng kanilang kubo, tahimik at nakangiti. Ngunit ang kanyang mga mata ay wala ng buhay, at ang kanyang balat ay parang yelo sa lamig. Sa kanyang bulsa, may laman itong maliit na ukit ng isang bata, ang eksaktong itsura ni Adan, ngunit umiiyak. Simula noon, walang bata sa kanilang baryo ang muling naglakas loob na pumasok sa gubat. Ngunit tuwing gabi, naririnig nila ang mga bulong mula sa dilim. Halika, maglaro ka sa amin. You said.